jakawalan nila. Oh, bangga na. Uy, Maria. Kabalen? Ay ko lumaki pa dyan. Kagrupo kita dyan. Ay, ikaw, brother, si Paka? 4-5 kami. 1, 2, 3 kami. Go ahead, go ahead. Tulo. Go. Kabalen? Puro lang kita kayo pa dyan. Hindi sila magpayong. Yan to namin, loading naman. Ayaw niya magpayong. Ilang? Vitamin D? Tanghali na eh. Bitaw. Ang baba. Low tide. Low tide. Puro lang dyan kita yung balik. Sumayad na. Nabugatan. Nabugatan. Tampak ako yan.
precious para sa mga... Anyway, okay, bago ako mag-umpisa, Inner Chew Mangrove says that there is a forever. Ayun yung sabi ng mangrove na may forever. Now, pag hindi kayo naniniwala sa forever, wala kayong forever. Sabi ng mangrove again, when you're looking at your forever, it must be a tight condition. Dapat na sa tight condition. So, dalawa lang yung tight condition natin. High tide and low tide. So, mamili kayo doon sa dalawa. Anyway, malalaman natin yan. Okay? So, ako po si John, capital J-A-N, magiging tour guide ninyo sa loob ng lagoon. Accredited tour guide ako ng DOT, Department of Tourism, Region 9 sa mga city destination ko. Okay? So, gentlemen, ladies, good morning. Merry Christmas, Happy New Year, ma'am. Lahat po kayo, Merry Christmas, Happy New Year. Merry ha? Christmas and Happy So, New welcome to Year. the Great Santa Cruz Lagoon. Tinawag great itong island dahil malaki siya. Ito sa total area of 280 plus hectare. Now, out of 280 plus hectare, maglilis ako, 180 plus hectare ang lagoon. Suma total, malaki yung lagoon kaysa lupa ng island. Di ba po, ma'am? Tama. Okay, now speaking of lagoon, all we can see inside the lagoon is mangrove. Lahat sila ay bakawan. So, in short, wala pa kaming baka 2, baka 3, baka 4. O, di ba? Bakawan lang, ha? Remember, noted nyo yan, bakawan lang. Now, for bakawan, we have only identified 12 species of bakawan. 12 klase, out of 12, only 2 are dominant. Kaya nagkaroon ng forever. So, yung dominant dito, si bakawan lalaki, at saka si bakawan babae lang. Yan, mamaya konti, di-differentiate ko sila, malalaman natin. Now, unfortunately po, mangrove, hindi pa sila ganun gender sensitive. So, wala pa silang LGBT na bakawan. Wala ba? LGBT. Hindi pa pinanganak yung tinawag nilang baklawan. Baklawan talaga rin yan. Okay, ha? So, para malaman nyo lang, konting kalaman lang yan. Maraming mangrove sa mga Siargao, Palawan, at least walang masabi nyo dun sa kanila sa guide nila na walang baklawan, bakawan lang meron. Now, important ng mangrove, sila yung deepest barriers ng tsunami. Typhoons, tidal wave. Yan, may depensa sila. Kaya pinaka-bless ang isang lugar pag maraming mangrove na tanim. Ayan yan. Now, number 2, important nila. Sila yung deepest barriers ng tsunami. In 1 hectare ng mangrove ng bakawan, nakaka-provide sila ng 1,000 kilograms. Sa isla. Ganun karami. Oo nga, gamay. No, anyway, sabi ko nga, in 1 hectare, that's a 1,000 kilograms of fisheries product. Ganun karami ng isda, ang isang hektarya. Why? Because papastan yung root system nila. Tingnan nyo, parang walang direction sa buhay. Ang tawag po dyan ay prop root system. Yung roots nila, tingnan nyo, prop root system yan. Technically, yan ang nursery school ng mga smaller fishes. Kaya, nakaka-provide sila ng 1,000 kilograms. Naulipat ako sa baba, ah. The water is too clear, maliwanag yung tubig, that's because of seagrass. We have 2 kinds of seagrass at the bottom area. The longer strand, ang tawag dyan ay eel. E-E-L, eel seagrass. LC grass. Okay? Scientific name, Enalusa corredes. Ayun yun. Okay? Now, yung short, ang tawag dyan ay turtle seagrass. Pawikans. Scientific name din niya, Thalacia emprichai. Ayun yun. Now, their contribution in the water, sila yung taga-filter, taga-linis ng tubig. Lahat ng dumi ng dagat, ina-absorb nila sa kanilang katawan. Kaya po ang seagrass ay certified na Makati. Hindi sila taga Maynila, mama. Taga Makati yan sila. Kaya avoid touching on seagrass.
Kasi Makati. Very itchy yan. Okay? Now, number 2, important nila. In 1 square meter of seagrass, they can provide 10 liters oxygen. Ayun, sa kanila kumukuha ng oxygen yung mga isda. Okay? Kahit tao, kung gusto nyo kumuha ng oxygen, kagat lang kayo ng seagrass. May oxygen kayo dyan. Okay? Ito ang sipak ito. Ang sipak ito. May gara Marian. Kokonan ba? Yan, very good. Yan. Kahit mag-picture sila, walang photobomber sila. Ayan. Ayan. Okay, very good. Now, here we go. Dito natin malalaman yung babae pati yung lalaking bakawan. Ha? I-differentiate ko sila. At least may idea kayo. Makapunta mga ng Palawan, Siargao. Malalaman yun na. Okay. Ladies first ako. Usual information ng leaves ng female mangrove. Dito po. Broad. So sir, pag babae, malapad. Yan. Malapad ha. Sa dahon ako, wala ako sa iba. Sa dahon ako, malapad ang kanyang dahon. Now, pag lalaki, sir, andito, pointy, matulis. Pag lalaki. Ang kanyang dahon, ha, sa dahon ako, matulis yan. Now, pagdating sa bulaklak, bulaklakin si babae. Multiple flowers. Talagang bulaklakin yung mga babae. Now, si lalaki, mayroon din bulaklak. Tingnan nyo, dalawa lang na parang mani. Ayan, lalaki yan, certified yan. Now, pag nag-mature sa yung bulaklak ng lalaki, bulaklak ni babae, ito na yung ginalabasan. So, both of them nagkakaroon sila nito. Ang tawag ko dito ay propagule. Propagule. Mamaya na spelling, basta propagule ang tawag. Okay? Now, ang bakawan, gumagamit po sila ng gravity to reproduce. Dadaan sila saan? Sa papol. O di ba ma'am, na-fall kayo dati? Don't tell me hindi kayo na-fall. Kasi pag hindi kayo na-fall, hindi kayo magkasama ni sir. Okay, di ba? Na-fall in love kayo dati. Now, dadaan sa papol, gumamit ng gravity. And you know, gravity is the invisible force that pulling everything downwards. Di ba yun ang definition ng gravity? So matatanggal siya dito, mahuhulog siya. Pagkahulog niya, matulis sa kanyang puwitan. Tatama sa soft na lugar tulad ng putik buhangin din doon, magsisimulang bagong buhay na pagkakas. So if that is the mode of reproduction, definitely this female mangrove should grow among female mangrove lang. Dapat kasabay niya lumaki, puro babae lahat. Ganon sila mag-propagate. Now at the same time sila lalaki, dapat din kasabay niya lalaki, lalaking bakawan lahat. Ganon. Okay? Now itong dalawa, magkasama sila, magkayakap sila, kita niyo. Ang tawag namin dito, ang bakawan na may forever. Wow, sana all may forever, di ba? Sana all bakawan. Ayun yun. Now bakit? Ang tanong doon, bakit sila nagkaroon ng forever? Samantalang lalaki dito lahat. Except dito sa babae ha, naligaw dito. Asan sa mga si babae? Nandun sa dulo. Babae naman doon lahat. Ganon usually mag-propagate ang mangrove ma'am. Separate ang lalaki sa babae. Hindi pwede magsabay. Now, bakit sila nagsabay? Ganito yung sabi ng mangrove kanina ha. When you're looking at your forever, it must be a tight condition.